Sa mundo ng showbiz, kung saan ang ilaw ay laging nasa mukha ng artista at ang bawat galaw ay sinusukat, binabantayan at binibigyang kahulugan, may mga pagkakataong pumapasok ang personal na buhay sa isang yugto na hindi nila inaasahan. Para kay Kim Chiu, isang aktres na nakilala hindi lamang sa husay niya sa pag-arte, kundi sa kanyang mabuting kalooban, pagiging masayahin, at palaging pagdadala ng liwanag sa napakaraming tao. Dumating ang isang yugto na halos hindi niya makayanan. Isang yugto na hindi niya kailanman pinangarap na haharapin niya, lalo na kung ang kasangkot ay isang kapatid. Ngunit ang buhay, gaano man kaganda sa tingin ng iba, ay may dalang bigat na hindi kayang makita ng mata. Ang balitang kumalabog sa social media at entertainment circles, kinasuhan ni Kim Chiu ang kapatid na sila Kambini Chiu ng qualified theft. At sa likod ng maikling balitang lumabas, sa likod ng mga headlines na mabilis na kumalat, may mas malalim na kwento. Isang kwento ng kirot, pagkalito, takot, pag-asa, at kung paanong ang isang desisyong legal ay naging pinakamabigat na hakbang sa buhay ng isang babaeng matagal nang sinusubaybayan ng sambayanan. Nagsimula ang lahat sa tila simpleng hinala. Sa mga unang buwan, ni hindi alam ni Kim na may problema sa kanilang negosyo. Abala siya sa kanyang trabaho bilang TV host, sa mga proyekto, endorsement, at taping. Sanay siya sa pagiging hands-on, ngunit dahil malaki ang tiwala niya kay Lakambini, mas kilala bilang Lakam, naging madali ang pagdelegar niya ng ilang aspeto ng pamamalakad. Hindi lamang ito basta negosyo para kay Kim. Ito ay bunga ng kanyang dugot pawis, ng bawat pagod na gabi sa set, ng bawat concert na iniyakan niya sa rehearsal, ng bawat proyektong pinag-ipunan niya. Kaya nang minsang makita niya ang ilang dokumentong hindi nagtutugma, hindi niya agad ito pinansin. Sa halip ay sumagi sa isip niya ang ideya na baka may clerical error lamang o simpleng miscommunication. Hindi siya sanay magduda sa mga taong mahal niya. Ngunit lumipas ang mga linggo at hindi pa rin nawawala ang mga katanungan. Doon niya naisip na mas mabuti nang magsagawa ng internal review. Hindi dahil gusto niyang manisi, kundi dahil gusto niyang maging responsable sa pinaghirapan niyang negosyo. Ang hindi niya alam, ang sunod na mga araw ay magiging simula ng isang mas malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Habang sinusuri ang financial records, unti-unting lumabas ang mas malinaw na larawan. May malaking halaga ng pera ang hindi maipaliwanag kung saan napunta. May mga transaksyon na hindi alam ni Kim. May mga numerong nawawala at may mga dokumentong hindi nagtutugma. At kahit anong pilit niyang umasa na baka may ibang paliwanag, lumalalim lamang ang pagkalito. Nang mabuo niya ang loob para kausapin sila Kam, hindi niya ito ginawa bilang artista o bilang CEO, kundi bilang ate. Isang ate na nagtitiwala, umaasa, at naniniwalang hindi kailanman magagawa ng kapatid ang isang bagay na makakasakit. Ang unang pag-uusap nila ay puno ng tanong, ngunit kulang sa malinaw na sagot. Hindi sila nag-away, hindi siya sumigaw. Sa halip tahimik siyang nakikinig habang sinusubukang intindihin ang paliwanag ng kapatid. Ngunit ang bawat paliwanag ay tila may kulang, at bawat kulang ay nagbubukas ng panibagong pag-aalinlangan. Ang tahimik na gabi na yon ay naging simula ng gabi-gabing pag-iyak ni Kim. Hindi niya malaman kung bakit kailangan niyang pagdudahan ang kapatid na ilang taon na niyang kaagapay sa negosyo at sa buhay. Hindi niya naisip kailanman na dadating ang araw na pag-iisipan niya kung paano protektahan ang sarili laban sa isang taong inaasahan niyang kakampi. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging malinaw ang discrepancies. At dahil dito, napilitan siyang dumulog sa kanyang mga abogado, sina Attorney Cylene Dolor at Archer Nargregana. Ayon sa kanila, kailangan ng gumawa ng formal na hakbang. Hindi ito madaling tanggapin ni Kim. Tumanggi siya sa unang mga pagkakataon. Hindi niya matanggap na dadating sila sa ganitong punto. Ngunit sinabi ng kanyang legal team na kailangan niyang protektahan ang kumpanya, ang mga empleyado, at maging ang kanyang pangalan. Hindi lamang ito tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa responsibilidad at integridad. Ang pagpunta nila sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City ay isa sa pinakamahirap na araw sa buhay ni Kim Chiu. Nakasuot siya ng simpleng damit. Walang glam team, walang camera crew. Netizens at entertainment pressman ay wala sa eksena ng unang ihain ng reklamo. Sa pagkakataong yon, hindi siya ang artista. Siya ang negosyante. Siya ang kapatid. Siya ang babaeng nasaktan at naghahanap ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagtatago ng bigat na kanyang dinadala, ngunit nananatili siyang matatag. Kasama niya ang kapatid na si Twinkle at ang brother-in-law nito. Tahimik silang sumuporta. Sa bawat hakbang papasok ng opisina, ramdam ang hindi nakikitang puwersa, ang kirot na galing sa kaloob-looban. Nagbigay ng maikling pahayag si Attorney Dolores sa panayam ni MJ Felipe. Ayon sa kanya, "Today, nag-file si Kim ng criminal case against Lakambini Chiu. We filed a criminal complaint for qualified theft. That's all we can share for now." Sa simpleng pangungusap na yon, nabuksan ang pintuan ng isang masalimot na legal na proseso.
Hindi pa nila inilalabas ang buong detalye tungkol sa negosyo, ngunit sinabi ni na attorney. Dolor na kabilang sila Cam sa pamamahala ng kumpanya. Isang impormasyong sapat upang makita kung gaano kalalim ang sakop ng issue. May mga pagtatangka naman mula sa panig nila Cam upang ayusin ang problema. Ilang beses silang nag-reach out. Ilang beses silang nagkausap. May mga meeting, may mga pag-uusap, may mga pilit na pagkakasundo. Ngunit sa bawat pagtatangkang iyon, tila mas lumilinaw sa isip ni Kim na may kailangan siyang harapin ng buong tapang. Hindi ito tungkol sa pagputol ng relasyon nila bilang magkapatid. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan at pagbibigay ng tamang direksyon sa isang sitwasyon na lumalala. Sa loob ng buwan ng internal review, maraming gabi ang lumipas na hindi makatulog si Kim. Sa isip niya, umiikot ang mga tanong. Paano kung hindi niya ito gawin? Paano kung tahimik niyang isara ang issue? Paano kung hayaang malimutan na lang? Pero sa bawat tanong ay may kasunod na katotohanan. May mga empleyado siyang umaasa sa kanya. May mga partner siyang nagtitiwala sa kanya. At higit sa lahat, alam niyang hindi siya pinalaki upang ipikit ang mga mata sa mali, kahit gaano kasakit. Kaya nang maglabas siya ng formal na statement, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang puso. Sinabi niya, I am issuing this statement with a heavy heart and with deep respect for the truth and for the people who have supported me throughout my career and my business journey. Hindi niya kailanman ginusto ang humantong dito ang lahat. Paulit-ulit niyang binasa ang statement bago ito inilabas. At sa bawat linya ay para bang tinutusok ang kanyang dibdib. After careful consideration and months of internal review, I have made the difficult decision to file a legal case for qualified theft against my sister Lakambini Chiu. Hindi matatawaran ang bigat ng salitang yon para sa isang taong sobrang lapit sa pamilya. Idinagdag pa niya na substantial amounts ang nawawala. Hindi simpleng pagkakamali, hindi accident, hindi clerical. Sa puntong iyon, hindi na sapat ang simpleng pag-uusap. Kailangan na ng legal na proseso. Kailangan na niyang manindigan. Para sa kumpanya. Para sa mga taong nagtatrabaho rito. Para sa konsensya niya. Para sa sarili. Ang post niyang yon ay tumagos sa maraming tao. Hindi lang dahil artista siya. Hindi lang dahil kilala siya. Kundi dahil maraming Pilipino ang nakakaugnay sa ganitong uri ng sakit. Ang sakit na manggagaling sa isang taong mahal mo. Ang sakit na hindi mo mabigyan ng mabilis na solusyon. Ang sakit na kahit gusto mo sanang isaayos ng tahimik, ay napipilitang ilantad dahil kailangan. Marami ang nag-react. May mga nagulat. May mga naawa. May mga nagbigay ng suporta. Ang iba naman ay nagbigay ng opinyon, tulad ng karaniwang nangyayari sa showbiz. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Kim sa mga detalye. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil ayaw niyang gawing public spectacle ang isang problemang sobrang personal para sa kanya. Sinabi pa niya, This is a private family matter that has now become a legal process. I am choosing transparency, responsibility, and accountability, not only for myself, but also for the brand and community that has supported me from the beginning. Sa likod ng statement na yon, ramdam ang pagpipigil, ramdam ang kirot, ramdam ang pagnanais na sana ibang sitwasyon na lang ang pinagdadaanan niya. Ngunit katulad ng isang matibay na haligi, alam niyang dapat niyang lampasan ito. Sa mga susunod na linggo, marami pa ang magiging pag-uusap, pagdinig, at paglilinaw. Kasabay nito, kailangan pa ring magpatuloy ni Kim sa trabaho. Sa harap ng kamera, kailangan pa rin niyang ngumiti. Kailangan pa rin niyang magbigay saya sa mga manonood. Ngunit pagdating sa bahay, sa oras na mag-isa siya, doon bumabalik ang bigat ng araw. Doon niya nararamdaman ang pagod na hindi kayang makita ng kamera. Hindi pagod sa trabaho, kundi pagod sa emosyon. Pagod sa pakikipaglaban sa isang sitwasyong hindi niya ginusto. Hindi rin nawawala ang pag-asa niya. Sa statement niya, sinabi niyang nananatili siyang nagdarasal. Para sa healing, para sa resolution, para sa pamilya niya, para kay Lakam, para sa lahat. Sa kabila ng legal na usapin, hindi nawala ang pagmamahal niya bilang kapatid. Ang kaso ay hindi isang pader na pumipigil sa pagmamahal. Ito ay isang hakbang upang hanapin ang katotohanan at protektahan ang higit pang masasaktan kung hahayaan ang mali. Habang lumalalim ang proseso, mas napagtanto ni Kim na marami ang nakakakita sa kanya bilang simbolo ng lakas. Isang babaeng kayang harapin ang bagyo. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi siya nasasaktan. Ang totoo, madalas ay mas mabigat pa ang dalahin ng mga taong malalakas. Dahil hindi nila agad ipinapakita sa iba ang totoong bigat ng kanilang pinapasan. Sa wakas, unti-unti niyang natutunang tanggapin na may mga bagay sa buhay na kahit anong pilit mong hawakan, ay kailangan mong bitawan upang magkaroon ng hustisya at kapayapaan. At sa pagbitaw na yon, hindi nawawala ang pagmamahal, kundi nagkakaroon ng espasyo para sa katotohanan. Sa huli, ang sitwasyong ito ay hindi lang kwento ng isang artista at ng kanyang kapatid. Ito ay
ay kwento ng isang babaeng nalagay sa pinakamahirap na posisyon sa pagitan ng pamilya at responsibilidad. Kwento ito ng pagharap sa katotohanan kahit masakit. Kwento ito ng tapang na harapin ang legal na proseso, kahit ang kalaban ay tao, sa loob ng sariling tahanan. Habang nagpapatuloy ang kaso, hindi may kakailang nagsimula na ang isang bagong kabanata sa buhay ni Kim Chiu. Isang kabanata na puno ng aral, bigat, at pananampalataya. At tulad ng lagi niyang ipinapakita, kahit gaano kahirap, hindi siya sumusuko. Kahit gaano kasakit, pinipili niyang maging totoo. At kahit gaano kabigat ang hakbang, nananatili siyang matatag. At sa likod ng lahat ng ito, isang simpleng katotohanan ang nananatili. Ang pagiging pamilya ay hindi nawawala dahil lamang sa isang ligat na laban. Ngunit ang katotohanan, responsibilidad at integridad ay kailangang panghawakan dahil ito ang bumubuo sa pagkatao, hindi lamang bilang artista, kundi bilang tao.